At siyempre, alam natin ang motibo kung bakit gusto nila magkaroon ng Marcos Forever. Dahil nga pera, 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 no? At parang walang kabusugan sa pera itong mga Marcoses, hindi pa sapat na 20 anyos nilang linapa ang kaba ng bayan, gusto na naman nila ng another 20 years. So tama po si BP Sara. Nasa DNA po ng mga Marcoses na kapituko sa kapangyarihan dahil nga po sa kanilang mga personal na interes na manatili sa kapangyarihan. So ganyan na po ang katotohanan, no? Masakit man na tanggapin, yan po talagang katotohanan. Talagang ang mga Marcoses hindi po yan magre-resign. Gaya ng hindi naman nag-resign talaga si Marcos Sr. Siya'y pinalayas ng taong bayan. Kaya nga po, ang tanong, patuloy pa ba tayong mananawagan ng Marcos resign o dapat ba iba nang sinisigaw natin? Well, alam niyo po, kontrobersyal yan dahil alam niyo naman, no? Sa hanay ng mga tumututol kay Marcos, meron tayong invisible line. Yung mga ayaw na mag-resign si Marcos dahil nga meron silang mga katapatan doon sa isang Marcos na Amy Marcos at yung mga naniniwala na wala ng pag-asa sa kahit kaninong Marcos. At kabahagi naman po ako niyang grupong yan na naniniwala na kahit sinong Marcos ay hindi na dapat pagkatiwalaan. Totoo po yan. Ako po ay I'm very fond of Manang Amy, pero sa tingin ko, ang lahat ng ginagawa niya ay para nga masalba ang pangalan ng mga Marcoses, no? At dahil blood is thicker than water, hindi yan mananawagan na mag-resign ang kanyang kapatid. At in fact, matagal na nating inaantay na magsalita si Amy Marcos na, Ading, dahil ikaw naman ay magpahinga na muna, no? At hayaan mo na ang pamumuno kay BP Sara dahil kaya mo naman kinuha yan na Vice President. Kapag hindi mo na kayang mamuno, meron talagang sasagot, no? At sasalo ng mga katungkulan bilang isang presidente. So sa akin, talagang wala na pag-asa ang mga Marcoses. Napatunayan na nila sila'y taksil sa bayan. Napatunayan na nila sila'y salot ng bayan. At kinakailangan, kung hindi magre-resign, matanggal sa pwesto. Opo, hindi na po dapat Marcos resign kung hindi oust Marcos. Marcos tanggalin. Again, babalik tayo sa kasaysayan. Ha? Wala pong formal na resignation si Marcos Sr. nung People Power 1. Kaya nga kung akalain natin na mapaparesign natin itong si Marcos Jr., hindi po. Kasi hindi nag-resign si Marcos Jr. In fact, kung maalala ninyo, yung kanyang vice-presidente nung snap election, si Turing Tolentino, abay nung naluklok na sa pwesto si Cory Aquino, nagdeklara na siya ang presidente dun sa Manila Hotel. At kinailangan nga na magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na kumikilala kay Cory Aquino bilang presidente ng bayan dahil nga po sa people power na sang-ayon sa Korte Suprema ay isang legal na pamamaraan dahil ang taong bayan na nagdesisyon na iluklok sa pwesto si Cory Aquino. Pero wala po talagang resignation na nangyari kay Marcos Sr. In the same way na wala pong resignation na mangyayari kay Marcos Jr. At ang talagang mangyayari po dyan, sapilitan natin dapat pababain itong Marcos Jr. Ang tanong, legal ba ho ito? Well, sang-ayon sa Korte Suprema, nung naluklok si Cory Aquino, bagamat siya hindi nadeklarang panalo ng COMELEC sa snap election, bagamat naninindigan itong Turing Tolentino na isang abogado, bihasang abogado at talagang otoridad sa larangan ng batas bilang isang scholar, ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Dahil ang taong bayan nagsalita na. At dahil soberenya ang taong bayan, dapat masunod ang boses ng taong bayan. So yung pagpapaalis kay Marcos Jr., gaya ng pagpapaalis kay Marcos Sr., ay magiging legal dahil kung ang taong bayan na nagdesisyon na sila'y sipain, walang kahit sinong po pwedeng mag-question yan. Dahil after all, sa isang demokrasya, ang soberenya ay nakasalalay pa rin sa kamay ng taong bayan at sa isang demokrasya, kinakailangan masunod ang boses ng taong bayan. Kaya po ngayon, ang panawagan natin, Marcos, alis dyan. Alam natin hindi voluntaryong mangyayari yan, so ang ating sigaw ngayon bago na. Oust Marcos or Marcos alis dyan. Dahil alam natin,
dahil sa kanyang pagnanais na lumamon pa ng kaba ng taong bayan, hindi mangyayari ang resignation na yan, gaya ng hindi natin naparesign yung kanyang ama na si Marcos Sr. Now, anong mga pamamaraan? Well, dyan naman po malinaw ang ating saligang batas. Hindi po pwede kasing gumamit ng dahas. Dahil kapag gumamit ng dahas, dyan po magkakaroon ng rebellion. At kapag nagkaroon po ng rebellion, nako, yan po ay talagang magiging krimen. At hindi lang po yan ay magiging batayan para masupil na naman ang karapatan ng taong bayan sa pamamagitan ng pagdeklara ng martial law. At ito naman po ang dahilan kung bakit tayo, bagamat sinasabi natin na kapareho tayo ng sentimiento dyan sa mga komunistang CPP-NPA na itaas ang antas sa kabuhayan ng mga mahihirap, hindi tayo sumusuporta sa CPP-NPA. Kasi alam natin na kapag gumagamit ng dahas, ang papatayin ng isang sundalo galing sa mahirap na pamilya ay kapwa mahirap. So kaya nga po itong ating panawagan na dapat umalis sa pwesto si Marcos, unang-una dapat po yan ay mapayapa, dapat po hindi gumagamit ng dahas. Ang ating panawagan ay para sa taong bayan bilang soberenya sa isang demokrasya na sisantihin na itong Marcos Jr. Alam na naman natin ang mga kadahilan na kung bakit dapat siya sisantihin. Pangunahin dyan yung issue na wala siya sa tamang pag-iisip at wala siya sa tamang kalagayan para mamuno dahil nga doon sa pinaghihinalaan natin siya na siya ay isang cocaine user. Yung sinasabi niya na nakakausap niya ang patay niyang diktador na ama, tignan niyo po ang Mayo Clinic website. Sangayon po sa Mayo Clinic website, yan po yung respetadong hospital sa buong daigdig. Yung hallucination at pagkikipag-usap sa mga kamag-anak na patay na, yan po ay isang side effect ng chronic. Chronic, ibig sabihin, matinding paggamit ng cocaine. So ano pang issue? Ayan na po ang katunayan. Kung ayaw niya magpa-hair follicle test, yung kanyang hallucination na nakipag-usap siya sa isang patay na diktador, yan po'y pruweba na siya talaga ay chronic user ng cocaine. At kapag ikaw ay chronic ka user ng cocaine at nag-hallucination, paano ka mamumuno ng isang bansa sa gitna ng napakaraming pagsubok? Nandyan ang pagsubok ng walang tigil na pagtaas sa presyo at lumabas na naman po ang survey na yan pa rin ang numero unong concern ng taong bayan, ang walang patid at tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yung kakulangan ng trabaho, kababaan ng sweldo, na nagdudulot ngayon ng matinding kahirapan at pagkagutom sa hanay ng mga Pilipino. Paano siya makakagawa ng solusyon? Busy siya makipag-usap dun sa patay niyang ama. Ayan naman pala, balik naman po tayo, no? Tayo po ay mag-o-off ng telepono, do not disturb, para hindi po madisturbo yung ating live, no? Pero anyway, sana hindi kayo bumitiw miski na wala ang video, pero yan po ang ating mensahe. Maikli lang po mensahe natin ngayon, kasi alam na naman natin mga kadahilanan kung bakit dapat sisantihin na talaga si Marcos Jr. Alam niyo po, ang aking panalangin palagi God will not allow anything to happen without a reason. So itong masakit na pangyayari na napakagarapal ng panlalamon sa kaba ng taong bayan, yung paglamon nila ng ating flood control projects at mga infrastrukturang proyekto, tingin ko po, ang dahilan niyan ay dahil nga po para magalit na ang taong bayan, magkaroon ng sapat na galit para sisantihin na ang Marcos Jr. Huwag na po nating pahupain ang ating galit. Habang mainit pa po ang ating galit, talagang gamitin na po natin ang kapangyarihan natin. Sisantihin na natin si Marcos Jr., kapangyarihan ng taong bayan po yan. Dahil kung hindi, baka mawawala na ang Republika ng Pilipinas. At Pilipinas, kulelat na naman po tayo, ha? Nauna ng South Korea, sumunod ang Indonesia, sumunod ang Nepal, at ngayon, Madagascar. Ay, baka anong pronunciation yun. Samantalang tayo palagi dapat ang nangunguna sa people power. Bakit na naman tayo nahuhuli? So
So mga kaibigan ha, wag na tayo magpapatay-patay. Tayong original author ng People Power, kung saan napakita natin na pwede tayo magpalit ng gobyerno sa isang mapayapang mga pamamaraan. So wag na tayong pumayag na magpatuloy pa itong ating kalbaryo sa ilalim ng Marcos Sr. Hindi ko po alam kung talagang nagkakaroon po ng impluwensya pa ang ating mga pananalita. Pero nagagalak naman po ako na patuloy ngayon ang pagdalo ng ating mga taong bayan sa mga kilos protesta. Yan po'y patunay na talagang wala na po talagang hupa ang galit ng taong bayan. Ang siguraduhin lang natin, itong ating paninindigan at itong ating galit ay magbunga ng tunay na pagbabago. Isang gobyerno na wala ng mga bangag sa administrasyon at magkakaroon na tayo ng isang leader na at least nasa tamang pag-iisip at mabibigyan ng lunas ang ating mga problema. Bukas po pag-usapan natin ang dapat gawin ni VP Sara kapag siya ay naging presidente na. Kasi sa katunayan naman po, wala nang ibang constitutional successor kundi si VP Sara. So kung mapaalis natin si VP Sara, anong dapat gawin? Anong mga hakbang na dapat gawin para magkaroon kaagad ng lunas ang problema ng taong bayan? Sa totoo lang po, hindi magiging madali ang trabaho para kay VP Sara kung siya ay susunod na presidente matapos ang Marcos Jr. Bangkarote po ang gobyerno. Dahil ang gobyerno, ang pondo napunta sa bulsa ng mga congressman at mga senator. Anong gagawin sa Kongreso? Anong gagawin sa saligang batas? Pag-usapan po natin yan bukas.